Hindi ko na lang hindi ko naisip, after 3 years, nakapag-survive na pala ako ng pambili ng diaper at saka ng gatas. Yung DSWD, ma'am, actually, hindi naman talaga ako magkwa-qualify noon kasi ako lang may trabaho, saka yung income ko, Pero wala naman talaga silang choice kasi kaysa naman sila ang mag-aruga ng baby na may injury na hindi naman kaya ng kanilang mga social worker. So, pumayag sila, pero sinikap ko rin naman na ma-attain yung mga objectives nila, yung mga objectives ng DSWD sa pagiging foster parent. Tapos, sila yung nagpapalo up sa case doon sa bayan ng bata tungkol sa kaso kung ano nangyari, kung yung suspect at saka yung complainant andun pa rin sa korte, kung ongoing pa rin yung case. Sawa naman ng Diyos, ma'am, nagkaroon ng verdict, naging convicted yung suspect. Nasentensyahan siya ng 2 life imprisonment. Sanggol ng natagpuan. Walang magulang, walang tahanan, wala kahit pangalan. Ito ang kwento ng isang naulila at ng ama na nagpangalan sa kanya. Ang naisip namin pangalan sa kanya, Isaiah. Kasi ang pangalan ng pangalan namin, Ezekiah eh. Ngayon, ginawa na lang namin ng variation para hindi naman malayo pag, halimbawa tumanda na kami, ma'am, hindi naman masyadong malayo pag nagre-recall kami ng mga pangalan ng mga anak. So ginawa namin Isaiah. Yung pangatlo, ginawa namin Ezekiel. So may similarity lang sa dila sa pag-pronounce. May mga Z. Wala naman siyang pinagkaiba sa isang tunay na anak. Ang diferensya lang, hindi siya lumabas sa misis ko. Pero yung pagmamahal, yung atensyon, yung mga pangangailangan, ganun din. Kasi pag medyo kinakapos ng mga pangangailangan ng bata, ginagawa ng paraan. Pag nagkasakit yung bata, lalo na, dati may hika yan, ma'am eh. So, minsan gumigising ng gabi, pumupunta sa ospital, pinapagamot yung bata. So, walang pinagkakaiba sa tunay na anak, yung pag-aalaga namin sa kanya. Yung bata, naka-recover na unti ng sa kanyang trauma kasi iba yung iyak niya nung mga nasa 1 to 6 months pa. Pag umiyak siya, talagang nagsasab siya at saka talagang napipilin mo na masakit yung iyak niya. Pero ngayon, yung iyak niya parang na yun, yung paglalambing na, yung matapang na naiyak na yun yung difference ng iyak niya noon at saka ngayon. Medyo masayahin siyang bata at saka makwento rin. Mabait, medyo matigas na ang ulo. Yung kamay na naputol yung nerve, naputol yung tendon, at saka yung buto. So nung naputol yung nerve, wala sensation, yung naputol yung tendon, walang movement, wala talagang pakiramdam. Parang papel or plastic na nakadugtong na walang pakinabang, nakalaylay. Pero nung ginawa ng paraan ng taga-PGS, nagkaroon siya ng mga series of operation. Nagkaroon sila ng nerve grafting, tendon repair, bone repair. Sawa ng Diyos, na-restore na yung sensation niya. Nagkaroon na ng unting movement yung kamay niya. Yung medyo na may alignment na po. Although hindi naman siya nagpa-function na 100% same as normal, pero at least meron na siyang pagkakataong makapaggamit ng computer at saka yung iba-ibang bagay kasi nagagamit niya unti-unti.
aalis kami, di kasi na matatago yung kamay niya, ma'am eh. So may magtatanong talaga, ma'am. Kaya alam niya, naririnig niya. Kaya minsan pag tinatanong ko kung ano nangyari sa papa niya, sa mama niya, sinasabi niya na patay na sa masakit. Pero alam ko, ma'am, na sa ngayon, hindi niya alam kung ano ibig sabihin nun. Pero pag malaki na siya, ma'am, hindi na siya mabibigla kasi lagi niyang nababanggit sa niya sa isip niya at saka hindi na siya masasaktan, ma'am. Kasi yun yung natutunan ko rin, ma'am, sa yung sa mga adoption forum kasi lagi nilang ini-emphasize na as early as possible, kailangan sabihin sa bata na ganito siya, saan siya nanggaling, para hindi naman siya magkaroon ng yung isip na pagiging rebelde. Kasi pag magiging rebelde na sila, ma'am, magiging problema na sila sa pamilya, pag minala sa lipunan. Pumunta ako doon sa lugar nila. Hinanap ko yung tatay kasi gusto ko ring malaman kasi alam ko yung nararamdaman po ng isang tatay na mawalay po sa kanyang mga anak. Ngayon, nung nagpunta ako doon, ma'am, hinanap ko yung tatay. Pero hindi ako nagpakilala na ako yung nakaampon kasi nung binalita pala sa kanila noon, siya ay inampon ng isang Australiano at nasa Australia na. Nakita ko yung tatay, ma'am. Sabi niya, wala daw silang magawa talaga dahil yun yung kapalaran. Tinanong ko rin, ma'am, kung may balak ba kayong hanapin or kunin yung anak mo. Wala na talaga, ma'am. Hindi na, ayaw na rin talaga niya. Kung may pagkakataon na naman daw, ma'am, siguro sa ibang situation na. Sabi ko, sige lang, kasi mabait naman yung nakapag-ampon sa'yo. Baka ipakita sa'yo yung baby mo paglaki na kung sakaling mapasyal dito sa Pilipinas. Pero hindi ko sinabing ako yun, ma'am. Pero kung kukunin niya uli, ma'am, magkakaroon siya ng kaso nun, ma'am. Kasi inabandon na niya yung baby niya, ma'am. May mga affidavit na, ma'am, nasa court na yun. Ipaglalaban ko po yung bata, ma'am. Pero hindi ko ipagdadamot sa kanya. Ipapakilala ko sa kanya. Pero yung bata, ma'am, alam ko na hindi na talaga pupunta sa tatay niya. Kasi ako naman yung kinagisna na tatay, ma'am, eh. Kasi pag sa gabi ako hinahanap, pag natutulog, yung mami at daddy ang hinahanap pag may problema. Kami lahat. Hindi naman kumakain yun kung wala kami. Paano ba pupunta sa isang tao na hindi naman niya nakita simula nung maliit pa? Tawag niya sa akin ngayon, ma'am, daddy. Alam niya bang nandito ako't kailangan ko siya? Alam niya bang napakalungkot dito? Alam ba niya? Di ko kayang isipin na ako'y nag-iisa at hindi ko siya kasama. Ang anak ko, ma'am, tatlo lang talaga. Yun si baby is nasa pangalawa. Tapos meron akong bunso na 2 years old. At saka yung pangalan namin, ngayon 8 years old, babae. Simple na pangarap ko, ma'am. Magtapos lang yung mga anak ko, ma'am. Tapos, yun, makasama ko sila lagi hanggang siguro magkaroon na rin sila ng sariling pamilya nila. Yun lang, ma'am. Malaya kang mangaraw, malaya kang mangaraw, malayang mangarap.
Ako si Edgardo Figuracion II. Ito ang kwento ko. Ayon sa mga doktor, ilan pang operasyon sa Maynila ang kailangan ni Isaiah para ganap na magamit ang kanyang kamay. Ginagawa ng kanyang ama ang lahat para maisakatuparan ito. Nagtagpo ang landas ni na PO3 Edgardo Figuracion at ng batang si Isaiah dahil sa kawalan ng panustos ng lokal na social welfare at ng iba pang sangay ng pamahalaan. Para sa mga katulad nitong bata na naging biktima na nga ng karahasan, inabandona pa ng kanyang ama dahil na rin sa kasalatan ng kakayanang buhayin ang naturang bata. Ang buhay nitong dalawa na ngayoy nagtuturingan ng mag-ama ay sumasalamin sa malalim na problema ng pamahalaan, nakapos sa pondo at kakayanan para tugunan ang pangangailangan ng mga batang gaya ni Isaiah. Mabuti na lamang at mayroong katulad nitong si PO3 Figuracion na tumaya at naging simula ng pagbibigay ng bagong pag-asa para sa batang minsan nanganib ang buhay. Magandang gabi. Ikaw, ano ang kwento mo?